So yan guys, ito na siya. Ito pong lupa namin ng kabuuan ay 419 square meter. So ngayon, nag-start na kami. 1 month na ba yan? 4 month? 1 month na yan. Ginagawa. But not consistent. Kung kailan lang available yung gagawa. Hindi po ito, wala tong contractor. Sariling design namin, sariling tao namin. So, yung may mga stock na kami, graba, buhangin, for the slab sa second floor, kasi doon na kami, yun na yung next step. Makita nyo, open yung dalawang harap, no? Kasi po, sliding lang yan parehas. I mean, glass lang yan parehas. So, yan, ito na yung kabuuan. Kung magtatanong kayo, nasa magkano na to, plus to mga stock naming gamit na nakaabang, that's kulang-kulang 200,000 na po. Yan pa lang yun. So, hindi biro talaga ang magpagawa. So, kami po ay nasa Bukid or Linang, pero along the highway naman, din yung nabili. May pagitan po yun na kalsada, then irrigation yung baba. Si Foreman ayun, busy yun. So, ito yung sinasabi ko, medyo uphill kami. Hindi medyo, uphill talaga. But yung property namin hanggang dun talaga sa labi ng yan, labi ng irrigation. So, medyo pataas kami. Yung plan dyan is tatambakan yan para medyo pumantay ng kaunti. Hindi naman papantayin kasi sobrang taas naman namin. Medyo ano natin yan, tambakan ng konti. Ito yung sinasabi ko sa inyo, tabing highway din naman kami. Pagitan namin ay irrigation o yung tubig galing sa ilog yan, then tulay. So, itong property na acquired namin to noong 2023. Yan. Kamag-anak din po nabili. Ayan, wala pang ano. Medyo pahaba yung style niya. Hindi palapad. Ano pong masasabi nyo? Laking gastos. Ay, oo. Sabi nga, kung gusto mo daw magkabahay, simulan mo. Sa likod daw na nagpapabahay ay may mag-asawang baon sa utang. Ayan. Uti-uti. Hindi naman kailangan dire-diretso. Ikot ko kayo hanggang likod. Ayan, ito yung sa likod namin. Ayan, hanggang dyan pa yun sa amin. Malaki pa tong likod actually. Doon sa binahayan. Pwede pang magbahay dito ng 2. Ayan. So, sa susunod na part ay sana may slab na doon sa aming video na i-share. Yan pa lang yan, guys. Kung ano lang, bunggalo lang. Kung bunggalo lang to, tapos na to, matagal na. Tsaka yung 200 mo, baka hindi pwede mo nang tirhan. Ayan. Yes, tignan mo. Para pagkakapitan itong nasa gitna. So yan, may mali. Yung biga na yung diniretso, dapat hagdan to eh. Mahugtog ka rin, masyadong tirik. Kasi ganito yung ano mo eh. Hindi lang pwedeng dito lang hagdan pa ganun. Mali yan, pabawas mo na lang. Sayang naman yung bakal. Ayan, hindi maiwasan ng mga mali kapag wala kayong contractor talaga. O plano. Yun lang yung disadvantage kapag walang plano o drawing, kapag binuutos mo lang o binabatas mo sa gumagawa.
Kasi minsan nakakalimot sila sa gusto mangyari nung may nagpapagawa. So, actually marami nang, ay, mali pala, ganun. Kaya dapat nababantayan, natututukan talaga pag nagpapagawa kayo kapag ng ganito, tapos wala naman kayong plano o contractor. Sariling design namin kasi po ito, sariling drawing. Pero the materials naman, make sure namin na tama dun sa plano ng bahay o design ng bahay. Humingi naman kami ng advice sa mga may alam o tulad sa mga may kakilalang mga engineer din naman, ganun. But yung para magpa-drawing o ano, wala kami. And usually ganun sa mga gubat, mga bukid-bukid, ganun ng mga pabahay, no? Walang plano. Saka, yun nga, kung budget lang naman din. Saka yung gusto namin ganito nga, okay lang din naman yun. Ayan. So yun muna guys ang i-share ko sa inyo, yung plans and costing nitong aming pinagawa. So para hanggang sa susunod uli, update ko kayo sa aming pinapagawang rest house o mini resort. Secret muna natin yon. Ayun, kaya bye bye!